Baste Duterte nagbabala sa gobyerno, nagbabala kay PBBM na wag na daw makialam mga kababayan sa issue ng Davao. Ay naku Baste, eto po may pahayag si Baste Duterte mga ka-GPnatics. Nagalit daw di umano ito sa pakikialam. Wait, nawala yung mouse. Galit na galit daw ito sa pakikialam ng gobyerno. Kasi halos sa mga nagdaang taon, mga nagdaang buwan, panay po mga ka-GPnatics ang mga nahuhuli na mga shabu dyan sa Davao. Meron pa nga lumabas mga ka-GPnatics na lahat daw ng ipinundar ni Digong Duterte, ngayon daw pinahuli na ni Bongbong. Sabi nung nung nasa Davao, kaya wala na daw silang mabili, mga kababayan, na droga. Yan po ang pinag-uusapan ngayon at yan din ang sinasabi dito sa post ni Baste Duterte. Bakit ka nagagalit, Baste? Bakit ayaw mo na makialam ang gobyerno? Ito po yung kanyang post, mga kababayan. Ayan. Whoop. Wala Ayan, ito yung post. Bakit ganun? Ayaw lumabas. Ayan, Baste nagbabala sa national government. Okay, sabi niyang ganon. Na huwag makialam sa drug buy-bust sa Davao. Kaugnay ng kada linggo na may nahuli, siya na lang daw ang bahala. Diba mga kababayan? Ito, ano ba problema ni Baste Duterte? Diba mga kababayan, kapag ang national government ay nakialam doon sa inyong lugar, sa inyong nasasakupan, ibig sabihin, may problema po yung mga tao na namamahala doon. Ibig sabihin, hindi nagagampanan. Mga kababayan, nung namamahala doon sa lugar na yon, kagaya po ng Davao. Nagtataka tayo kasi sabi nila, ang Davao daw is the safest place, 'di ba, sa Pilipinas. Ang sabi nila, ang Davao daw mga kababayan ay pinakamalinis. Ang Davao daw ay drug-free, sabi nila. Ngayon nagtataka tayo, bakit halos linggo-linggo may nahuhuli sa Davao? Diba? Mga ka-GPnatics? Ano to? May sarili kang gobyerno? Ang national government is above you. Diba? National yan eh. Local ka lang. Kung hindi mo kaya nalinisin ang lugar mo, kaya nandyan ang national government. And mga kababayan, kung may problema ka sa ginagawa ng national government, di dapat makipag-coordinate ka sa kanila. Bilang mayor ngayon ng Davao, mga ka-GPnatics, you should coordinate and cooperate with the national government regarding this matter. Diba? Kung nagtataka ka naman, bakit ang dami nyo nauhuli dito sa Davao linggo-linggo? Malinis naman dito. Bakit lagi kayo nanguhuli dito sa Davao? Marami namang ibang lugar. Kung may problema ka doon, di magreklamo ka. Anak ka ng tinapa. Diba, Tita Josephine de Guzman? Nagpapatawa ata to si Baste. Siya na lang daw ang bahala. Mga ka-GPnatics, ito ay pagpapakita, mga kababayan, na weak ang isang namumuno sa isang lugar na kailangan pang makialam ang national government para may mahuli. Ibig sabihin, yung nandoon, parang lang, tawag dito, ribulto, props lang, na mayroong mayor, pero walang ginagawa para mahuli, para masawata yung mga droga, mga kababayan, mukhang totoo naman na ang
Davao, ngayon ay drug capital. Ito yung gusto ko mabasa kaya ayaw ko sabihin eh. Kanina, inaantay ko lang na may mag-comment. Sabi ni Ma'am Jocelyn Jimenez, lugi kasi ang negosyo ng incheck. Di ko alam kung si Romel Biloria ay babae or lalaki. Is it Romel? Tama? O lalaki? Hello po sa inyo dyan sa Hawaii. Nawawala na kasi ang negosyo nila, sabi ni Ma'am Marge. Oo. Yan ang ibig sabihin yan, mga kababayan. Bakit umaaray si Basti? Di ba dapat bilang isang mayor, ama ng Davao, magpapasalamat ka sa tulong na ginagawa ng national government? Di ba? If you can't do it, dahil takot ka sa mga drug lord, di ba? You need to seek help to the national government in order for them, mga kababayan, na matigil ang mga nangyayari, maging malinis yung lugar mo. Dapat nga, pleasure sa'yo yan. Dapat nga, matuwa ka. Dapat nga, magpasalamat ka eh. Diba? Dahil tinutulungan ka nila. Pero, sa bagay, sampal sa pagmumukha ito ng mayor, alkalde ng Davao, mga kababayan, dahil parang sinasabi, walang silbi ang mayor ng Davao. Because he can't, mga kababayan. Diba? Hindi niya kayang patigilin. Hindi niya kaya na makapag-drug by bus sa Davao. Oh. Capital Drug City of Mindanao na daw, sabi ni Mama Marisa Sunukawa. Baka naman ka mag-anak ni Baste, mga nagbebenta o ka mag-anak pa nga. Oo, nalulugi na kasi sila at bakit kanya ba ang Davao? Nakakatawa lang na mga ka-GP Fanatics. Andito pala si Ma'am Lori Pajardo, nangunguna pa oh. Pero nyo, 9.1k reactions, 2.7 comments, 323 shares. Yep. There is something fishy. Bakit sasabihin niya yon na siya na lang ang bahala? 'Di ba? It appears na merong tinatago. It appears na, mga kababayan, parang sinabi dito, hindi nyo kailangan makialam, kaya ko ang Davao. Kaya kong itago yan. Hindi, very tawag dito, kung gusto mo talaga malinis yung Davao, it is a complete opposite yung mga sinasabi na kailangan wag na makialam ang national government. Parang galit ka. Parang sa'yo, mga kababayan, ang ginagawa ng national government is not appropriate doon sa lugar mo. Paano mo sasabihin yun? Di ba? Kapag ang local government nga, mga kababayan, merong mga sakuna. Di ba? May mga sakuna. O sabihin natin calamity. Saan ka humihingi ng tulong? Di ba sa national government? Magre-request ka sa kanila ng mga pangangailangan ninyo. Tapos pagdating dito, dahil maraming nadadrag by bus sa Davao, sasabihin mo, national government, wag na kayong makialam. Ako nang bahala dito. Lagi na lang kayo may nauhuli kada linggo. Sabi niya siguro, lagi kayo may nauhuli kada linggo. Lugi, negosyo. Wala na remit sa akin. Wala na kita. Huli ni BBM. Patay tayo dyan. Palibasa, ito ba isang katunayan ng panahon ng tatay mo ay ang lahat ay pagkukunwari lang na tipong ang Davao ay pinakamalinis? Sa bagay, napatotohanan naman na yan, mga kababayan, hindi siya paninira, di ba? Lumabas na din yung issue na sinasabi nila, lowest rate daw ang Davao pagdating sa rape case. Pero, nung naupo sila Torre, mga ka-GP Fanatics, at hinalungkat nila yung datos, lumalabas dito na ang Davao,
ay hindi pala tahimik, hindi pala mga kababayan, lowest ang datos nila pagdating sa rape case. Sadyang itinatago lang nila dahil mayroong logbook A at logbook B. Diba? Oh. Kumbaga pinagmumukha lang nilang malinis ang Davao, pero ang totoo, ang Davao bulok. Oh, sabi niya, Mercy Mangligot, ang daming may hirap na tao dyan, pero city nyo, pinapayaman mo. Oh, totoo naman eh. Mga ka-GP Natics, ang isang katibayan dyan, Ma'am Mercy Mangligot, na totoo yung sinasabi nyo, bakit kapag Pasko, ang daming pumipila dyan sa mga Duterte, di ba? Hanggang gabi, mga kababayan, madaling araw pa lang pumipila na sila. Para ano? Pumila para sa ayuda. 5 kilong bigas, 3 sardinas, itlog, tapos Lucky Me. Oh. Pero yung lugar nila, kay Congressman Pulong na lang eh. Mga ka-GP Natics, makikita mo yung kanyang mansyon. 'Di ba? Yung kanyang pader, hindi mo makikita yung loob. Oh, tapos yung kanyang kalsada, pagdating doon sa bago dumating sa kanyang mansyon, yung kalsada, mga kababayan, talaga naman, konkreto. Pero dun sa mga ibang lugar, bako-bako, parang mukha ni Lori Badoy. Sabi ni Ma'am Cristina Calda, paano po ba mangyayari yun? Na si Bastina lang bahala sa munisipyo nga niya, may nahuhuli sa loob pa ng munisipyo, pa nag-work. O, tingnan nyo. Tama naman yun, di ba? Paano pa pagkakatiwalaan ang isang mayor, mga kababayan, at hindi mo tutulungan kung doon mismo sa munisipyo niya, hindi nga niya malinis? Grabe, itong mga Duterte talaga. Kaya dapat yung mga salot na yan, hindi na makabalik, mga ka-GP Natics. Okay na yan sila sa local. Dahil mga tanga naman ng mga nasa Davao, hindi lahat yung mga bumoto sa mga Duterte. Oh, kayo magdusa. Kasi pinili nyo yan eh. Pwede naman kayong pumili ng iba. Pero hindi ko kayo masisisi kung baril ang nakatutok sa inyo. Walang problema yun. Ganun ba yung mukha ni Badoy, parang gadgaran ng atsara? Yes, sir. Ganun talaga. Oh. Nakita namin ng personal yan eh. Paano? Ang ginawa namin dyan, hindi naman kami nag-gate crash, no? Mayroong pulong ang mga DDS nung panahon na mag-aaway na ang Marcos Duterte. Tapos nagpatawag sila ng meeting dito sa Polo Club sa Quezon City. Di nagpunta kami. Mga kababayan, nag-cover din kami. Hindi nila alam na ano kami, maka-gobyerno. Akala nila DDS. Hindi nga lang kami nakikain at di lang din kami nagtagal. Nandun lang kami sa labas na sumasama sa mga tao para kunwari hindi halata. Grabe yung paninira niya doon. Sabi ni Ganing Archola, kasalanan din naman yan ng mga botante. Correct. 'Di ba? Pero kung kasalanan ng mga botante na kumbaga na binoto nila yan, pero hindi mo rin sila masisisi kung tinatakot sila. 'Di ba? Ibang usapan na 'yon. Anyway, lipat naman tayo mga kababayan. Ito pa,